Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila Toys. Gusto ko lang pong ipakita sa inyo yung naging sagot ni Nanay Christie dito po sa Twitter account na nagpapakalat ng fake news. Etong fake news ay pinakalat na itong Tolonges na Twitter account na ito ay inalmahan ng MTRCB. Yung kwento po noon, panoorin niyo po doon sa video ko na tungkol sa sa pag-alma ng MTRCB sa fake news na bit-bit nitong Twitter account na ito. Ang pangalan po ng Twitter account ay Anima Christy Permin. So ayon kay Nanay Christy Permin, hindi kanya ang Twitter account na ito at pinaliwanag din niya na wala siyang kahit isang social media account. Kaya ito pong Anima Christy Permin ay gumagamit po ng peking pangalan at nagpapakalat ng peking balita o fake news. So wag na po natin patagalin, panoorin po natin itong paliwanag ni Nanay Christy Permin tungkol sa kanyang pagkakasangkot sa isyong ito. So panoorin po natin. Pero alam niyo po mga kapatid, ngayong mga panahong ito mula pa kagabi, ako po ay binabalot ng pagkagulat at pagkalungkot dahil po sa napanood ko at nasaksihan na content ng ating kaibigan si Batang Maynila Toits. Ito yung pag-alma po ng MTRCB tungkol sa isang vlogger na naglabas po ng isang napakalinaw na fake news na di umano ipinatawag daw po ng pamunuan ng MTRCB ang McDonald's Philippines at si Vice Ganda at parang pinalalabas na merong nagawa na naman something doon sa pagkain ng manok na inihahalin tulad daw po doon sa pagkain ng ice cream na naging dahilan ng kanilang suspension sa It's Showtime. Pinabulaanan po yan ng MTRCB at ang sabi po nila sa panahon ng digital age, mahalaga na tiyakin kung tunay ang mga balita at maging mapanuri sa iba't ibang sources ng impormasyon bago ito ipamahagi. Ipinakita ng insidenteng ito ang kahalagahan ng media literacy at kritikal na pag-iisip. Alam niyo po, hindi ko po sukat akalain. Ako po pala isang bot dito sa kwentong ito. Noong ko pa po sinasabi, mga kapatid, mga kababayan, wala po akong kahit anong social media account. Alam niyo po yan. Yung pong mga naglipa na FB accounts, 37 mahigit po yan. Iba-ibang pangalan, may Cristinelia Fermin, may Christy Fermin, merong H, may walang H, ganyan. Hindi po akin yon, mga posters lang po. Isang araw ay isang artista pong malapit sa akin nang tumawag. Nanay, may nagawa po ba akong mali sa inyo? Galit po ba kayo sa akin? Nagulat po ako, sabi ko, bakit anak? Anong problema? Kasi pinost nyo po sa FB page nyo na ganito ako at ganyan, binastos ko kayo, ganito, hindi naman po tayo. Naku anak, huwag kang maniniwala, hindi akin yan. Noon pa man po ay nililinaw ko na, wala ako talagang anumang social media account. Kaso dito po, sa pinalagan na ito ng MTRCB, ang nagpalutang po ng napakalinaw na fake news ay may handle na Anima Christy Fermin. May blue check po ito sa Twitter. Yung dating Twitter na ngayon ay X na. At nakakaloka ito, may 2.6 million views na po ito. Verified account po ito. Wala po akong kinalaman dito. Yung Christy po niya, pinalitan lang po ng I, yung Y, pero Christy Fermin po ang kanyang ginagamit. Matagal na raw po ito, sabi ni Lara May Abrigo, ni Boyce Caragay, ni Marichu Formacion Espiritu, at ng iba pa natin mga CFMers. Sobra naman po ito. Ang punto ko lamang po, ako po ay nagre-rekomenda pa nga ng mga vloggers na lumalaban ng parehas. Nakikiusap pa nga po ako sa inyo. Tulungan po natin ang mga dumpster divers na Pilipino sa iba't ibang bansa. Yung pong mga lumalaban ng parehas dito sa Pilipinas, nakikiusap po ako na pataasin natin ang views. Hindi ko po akalain na ako pa po na nakikiusap na mabigyan ng pagkakataon ang kapwa ko mga vloggers. Ako pa po pala ang mabibiktima sa pagkakataong ito. Sana naman po ang pakiusap ko lamang, kung meron kayong gustong paangatin na pangalan o personalidad, kalayaan nyo po yan. Pwede nyong gamin. Pwede nyo pong gawin yan anumang oras at sa anumang panahon. Pero huwag na po sana tayong gagamit ng taong walang kinalaman para siya naman po ang mapasama. Hindi naman po tama na ako na walang personal na galit kay Vice Ganda. Wala akong personal na anumang pahinuhod sa kanyang mga ginagawa. Kinokontra ko po ba ang bawat gawin niya? Hindi. Isa lamang po ang kinontra ko.
yung tungkol sa ginawa nila ni Ayon sa Showtime, na yan naman po ay kinatigan din ng MTRCB at ng marami nating kababayan. Kaya nga po, nasuspinde sila ng 12 araw. Yun lamang po. Pero yung palabasin na pag-aawayin pa kami ng MTRCB, parang ang gustong palabasin itong vlogger na ito, pag sabungin kami ni Chairwoman Lala Soto, unang-una hindi po mangyayari yan. May mga utak po na nasa tamang wisyo ang pamunuan ng MTRCB, alam po nila na hindi ko gagawan yung lumabas na balitang yan ay pinatawag nila ang McDonald's Philippines at si Vice Ganda para batikusin at baka na naman mauwi sa isang suspensyon. Wala po silang gagawin na ganyan dahil hindi sila naniniwala na ang inyong lingkod ang nagpakalat ng fake news na yan. At gusto ko pong pasalamatan ang pamunuan ng MTRCB sa maagang pagkilos kesa po sa lumawig ang ganitong kawalangyaan. Mabuti na rin po na agad-agad nilang sinupil itong nagpapanggap na Anima Christi Fermin. Manalamin naman kayo. Tingnan nyo naman ang inyong sarili sa salamin. Kung ang inyong konsensya, kayo ay kakampihan. Kung ang inyong konsensya ay matutuwa sa inyong ginagawa. Malawak po ang social media. Napakalawak po ngayon ng trabahong ino-offer, inaalok sa atin. Kahit po sino ay nagba-vlog na ngayon. Pero wag naman po sana natin itong daanin sa isang paraan na maninira tayo ng ating kapwa para lamang po tayo makahamig o makakuha ng matataas na views. Hindi po yun ang dapat na batayan. Sa totoo lang po tama yan. Sa totoo lang po lagi tayo. Ako po ay mayroong 2 paraan ng komunikasyon. Narito po ang Christi per minute na maglalabing 3 taon na po sa November 8. Ayo po ang saksi na kapag ako po ay may gustong ilatag na opinyon, dito ko po sinasabi ng buong buo. Wala pong pagtatakip. Hindi po ako nagtatago sa saya ng sinuman. Meron pa pong showbiz now na. Diyan po ay walaya rin kaming nakakapag-opinyon ni Wendell Alvarez at Romel Chica. Kayo po ang makakapag-determina kung saan po kami nakapagsasalita at nakapagbibigay ng aming opinyon. Hindi ko po gagamitin ang kahit anong social media account para maglatag ng kasinungalingan. Matagal na po ako nabubuhay sa trabahong ito. May mga kaso na po ako ng libel. Pero pinaninindigan ko po ang aking sinusulat, ang aking sinasabi. Hindi ko po ibinebenta ang aking kredibilidad na 4 mahigit na dekada ko na pong inaalagaan. Wala po akong binabawi. Wala po akong iniimbento. Kung hindi tanggapin ng mga tagahanga ang aking sinasabi, salamat. Kung ako naman po ay kakatigan at paniniwalaan, mas maraming salamat po. Pero hindi ko po matatanggap na gamitin ang aking pinaghirapang kredibilidad at pangalan sa isang fake news na katulad nito. Fake na pangalan, fake news ang pinalalakad at ipinamimigay sa taong bayan. Hindi ko po yan papayagan. Alright, so yan po narinig natin mismo sa bibig ni Nanay Christi Fermin kung ano talaga yung totoo. So itong Anima Christi Fermin na Twitter account, hindi po yan kanya. Ito po ay Twitter account na gumagamit ng peking pangalan at nagpapakalat ng peking balita. Kaya sabi nga ni Nanay Christi Fermin, hindi niya ito palalampasin. So malamang ito mga kababayan ay ipaimbestigahan at i-report po sa Twitter. At kung sino man ang nasa likod ng Twitter account na yan, pagpapanagutin po yan. Dahil unang-una, isira niya po ang kredibilidad ng isang tao. At isa pa, nagpapakalat po siya ng peking balita, ng fake news na marami po sa ating mga kababayan ang malamang mailigaw na itong Twitter account na ito. So yun po mga kababayan, gusto ko lang kasing ipakita sa inyo yung naging paliwanag ni Nanay Christi. Kasi baka iba po hindi nakapanood ng CFM o Christi per Minute. Ayan po ang kanyang paliwanag. So yun lang po muna mga kababayan, tutok-tutok lang sa Batang Maynila Toys. Ingat po tayong lahat. God bless.